So magandang gabi po sa inyong lahat mga kapalarista. Pag-usapan natin itong impeachment kay BP Sara. Itong nangyaring impeachment sa kanya, talagang nagulat ang sambayan ng Pilipino kasi nga hindi na ini-ekspekto kasi ang alam nating lahat huling araw na o huling session na ng Kamara ngayong araw. Pero dahil sa kasipagan ng ating mga bayani na congressman, talagang hinabol pa nila na ma-impeach sa Kamara etong si BP Sara. Ibig sabihin niyan, ang bola ngayon ay nasa Senado na para tuluyang mapatalsik si BP Sara sa kanyang pwesto. Dahil sa pangyayaring yan, syempre, yung mga taong bayan, talagang nagdiwang at nagsaya. Kasi nga, sa wakas, na-impeach na si BP Sara doon sa Kamara. Sa katunayan, sa social media, ay marami ang ating mga kababayan na nagbibigay ng kanilang masayang opinion sa pagkaka-impeach ni BP Sara. Pero syempre, hindi rin diyan mawawala yung mga konti na mga nalulungkot dahil sa si BP Sara ay na-impeach. Ngayon, ang aabangan natin ay doon sa Senado kung ano ang kanilang magiging galaw. Pero sabi nga kanina, nag-adjourn na raw ang Senate at sa June na raw ang balik. Pero sabi naman ni Senator Coco Pimentel, pwede pa naman daw yan mabawi kung papayag ang lahat ng senador na magkaroon sila ng session kahit naka-break na sila. Ngayon, ikaw bilang Pilipino, ano ba ang opinion mo dito? Pabor ka ba na tuluyan ng ma-impeach at mapatalsik sa pwesto si BP Sara? At para hindi na makahawak ng kahit anumang pwesto, kahit barangay captain? O dapat ay palagpasin na lang itong impeachment niya at patawarin na lamang? Pero syempre, kung tatanungin mo ang mas nakararami mga Pilipino, according sa survey, pabor talaga sila na ma-impeach na talaga itong si BP Sara. Kasi syempre nga, sabi nga nila, napakarami na niyang kasalanan na hindi niya pinapaliwanag. At yung mga kasalanan na yun, ang dapat pagbayaran niya at panagutan niya sa batas, lalong-lalo na yung hindi niya pagpapaliwanag sa kanyang paggasto sa confidential fund, which is dapat naman talaga ipaliwanag niya yun kasi hindi niya naman pera yun. Kahit sinabi mo pang confidential, dapat ipaliwanag pa rin kasi nga pera natin yun at hindi niya pera yun. Ngayon, isa pang mabigat na sasagutin niya yung pagbabanta niya sa ating presidente, sa buhay ng ating presidente. Yan talaga ang sa tingin ko na mahirap niyang malulusutan. Kasi sa history ng Pilipinas, siya lamang ang vice president na gumawa niyan na nagbanta sa isang presidente. Kaya dahil sa pagbabanta na yan, maraming Pilipino nagsabi na itong si BP Sara maliit daw ang utak. Maraming nagsasabi na bobo daw. Kasi bilang vice president, dapat daw hindi niya sinasabi ang mga ganyan. Kung galit siya, dapat tumatahimik na lang siya at hindi na nagdadaldal-daldal para hindi na makagawa ng anumang pagkakamali sa kanyang buhay. Kaya tingnan mo, yung mga pagkakamali na mga sinabi niya, yun ang ibinala sa kanya, sa kanyang impeachment complaint na dapat sagutin niya. Kung tumahimik na lang siya, wala sana siyang sasagutin at walang problema. Pero syempre, dahil itong si BP Sara, kilala natin na mayabang at magaling magmagaling, mahilig magmagaling, kaya ayan ang problema niya ngayon. Yung mga lumabas sa bunganga niya, yan ngayon ang ibinala sa kanya at kailangang harapin at sagutin niya pagdating ng impeachment trial doon sa Senado. Pero nakakatuwa lamang talaga kasi makikita mo na meron pa rin pala talagang justice dito sa atin. Kasi yung pagkaka-impeach kay BP Sara, malaking hamon yan sa Kongreso na kanilang ginampanan. Kasi nga, yan ay kanilang trabaho. So, inuulit ko, tanong natin, pabor ba kayo na na-impeach si BP Sara sa Kamara at tuluyan ng mapatalsik sa pwesto? I-comment nyo na lang inyong reaction para ating mapag-usapan. Salamat.